Ayo, nagmamalinis. Napuno tuloy mga kababayan si Ping Lacson. In-expose ngayon siya. Basean niya ito sa Cabral Files. Lahat daw na senador mayroon. Ang binagang maliit, sabi ni Liviste mismo, ni Leandro Liviste, pati yung nanay niya, dilaglag. 1 billion man lang niya yung sa nanay ko. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. In-expose mga kababayan ni Senator Ping Lacson si Amy Marcos. Sabi ni Ping Lacson, si Amy Anya has at least 2.5 billion allocable sa 2026 budget. O diba? Mga kababayan, daldal ng kasi ng daldal. Mga kababayan, si Amy Marcos. Nagmamalinis, sinisiraan po yung 2026 budget. Na ang sabi niya, yung budget daw, giniling na, binaboy pa. Yan, giniling para sa impeachment daw at sa barangay elections. Yan, tinulgsa ni Amy Marcos ang GAA na ayon sa kanya ay hindi isang developmental budget kundi isang political budget. Anya tadtad ito ng pira-pirasong pork barrel o giniling na maaring gamitin bilang pundo sa nakaambang impeachment laban kay Sara Duterte at mga susunod na halalan kabilang na ang BARM at ang barangay elections. Yan mga akusasyon mga kababayan ni Amy Marcos. Tapos sinakusa pa ni Amy Marcos yung Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Ping Lacson na sa investigasyon niya may kinikilingan. Ayaw niya idiin yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Gusto niya kasi idiin. Baseless niya, sabi ni Ping Lacson. Unfair niya, untruthful and baseless. Lahat naman niya, binibigyan ng pagkakataon na magtanong. Tinabla ni Ping Lacson. Ngayon, ito na, in-expose tuloy mga kababayan ni Ping Lacson na may bilyon-bilyon pala na allocable. Itong si Amy Marcos. Sabi nga dito sa amin, day nga ni magparairo, nga ni day maramog kiudo. O diba? Masyadong maingay at magalaw. Magaslaw si Amy Marcos. Ayon, pinasabog ngayon ni Ping Lacson. Itong si Amy Marcos pala may allocables na 2.5 billion sa 2026 budget. Yan sabi po dito ni Ping Lacson. Sabi sa balita ng GMA News Online, Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Sunday denounced Senator Amy Marcos' allegations regarding the 2026 General Appropriations Act, adding she has an allocable fund in the 2025 budget based on the Cabral Files. Si Senator Amy, mayroon din doon, kung hindi 2.5 billion, nasa 3.5 billion. O mas malaki pa pala. Yun pong data release niya. May mga na-release doon, sabi po ni Ping Lacson. Ayo, nagmamalinis. Napuno tuloy mga kababayan si Ping Lacson. In-expose ngayon siya. Basean niya ito sa Cabral Files. Lahat daw na senador mayroon. Ang binagang maliit, sabi ni Liviste mismo, ni Leandro Liviste, pati yung nanay niya, dilaglag. 1 billion man lang niya yung sa nanay ko. You see, sabi ni Ping Lacson, siya, referring to Amy Marcos, yung nag-iingay, na taas ang kinikriticize niya ang napirmang budget ng 2026. Kung ganon, definition niya ng pork. Siya nga ang mayroong pork barrel. So wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Si Ping Lacson malinis sa pork barrel mga kababayan. Never na tumanggap ng pork. Yan yung kanyang krusada. Ever since na umupo siyang senador, nire-reject niya. Never siyang tumanggap ng pork.
O ngayon, di ba, tinabla siya mga kababayan, in-expose tuloy ni Ping Lacson na siya po may 2.5 billion na allocable up to 3.5 mga kababayan billion pesos. You see, masyadong nagmamalinis itong si Amy Marcos. O ngayon, basag ka ngayon kay Ping Lacson. Huwag mong susubukan si Ping Lacson. Wala yan inaatrasan. Ano sabi rito? Marcos alleged that the 2026 GAA, which was signed by her brother, President Ferdinand Marcos Jr., was not a developmental budget but a political budget. She claimed that the 2026 budget was chopped into pieces to initiate fresh impeachment plans against Vice President Sara Duterte, as a new complaint may be filed in February. Following the mandated one-year ban on such a complaint, Marcos flagged that the alleged soft pork in the 2026 budget may come from the government's financial assistance programs, such as itong medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MyFIF, and the assistance to individuals in crisis situations. Yung mga nakaraang taon mga kababayan na hindi pa siya galit sa kanyang kapatid kasi umaasa pa siya, yung mga endorsement niya, mga request niya, pagbibigyan, lagi nating nakikita sa kanyang mga pictures, mga post, sa mga distributions ng ayuda, nandun siya. O di ba po, mga kababayan? O ngayon, sa kakaingay niya, sabi ng ating Pangulo, bawal ang lahat ng politiko. Binawal po, mga kababayan, nakalagay mismo sa GAA. Bawal ang pagmumuka ng lahat ng politiko sa distribution ng mga ayuda. O, di ba? Yes, sabi dito, Lacson questioned Marcos' failure to raise her allegations during the bicameral conference committee, refuting the latter's claims that she and other senators were barred from speaking out in the Senate Blue Ribbon Committee. Lacson also said there is no evidence implicating former House Speaker Martin Romualdez is linked to the flood control scandal. Yan ang gusto niyang mangyari. Isabit. Di maghanap ka ng ebidensya. Bakit hindi ka mismo maghanap ng ebidensya na sumasabit kay Martin Romualdez sa pagwaldas ng pondo ng gobyerno sa mga insertions? At mismo ikaw ang mag-initiate na mag-file ng kaso laban sa pinaiinis mo, pinasusuklaman mong pinsan na si Martin Romualdez. Masyado kang insecure kay Martin Romualdez. Inaano ka ba ni Martin? Napaka-insecure ni Amy Marcos kay Martin Romualdez. At ngayon sa kanyang kapatid, ang akala mo kukunin ka ni Sara Duterte. Sinusumpa ka ng mga supporters ni Sara kasi sa kanilang paningin, kung nagawa mong ipagkanolo ang inyong sariling kapatid, pati mga pamangkin, dinamay mo lahat. Nakita natin, kasal ng kanyang anak, mga kababayan, nandun sa Cebu, imbitado si dating First Lady Lisa Marcos. Pati si Irene nandun, iniis na po, si Bini nandun. Kaya sa post po ni Marcos loyalist na si Benji Contreras, mas matimbang talaga siguro kay Amy ang mga Duterte kaysa sa kapamilya niya. Hindi man lang pinansin mga kababayan si Irene Marcos, ni Amy Marcos, pati si Vini, yung anak ng ating Pangulo, sa kasal ng Vice Governor na si Mateo Manoto, kinasal po sa Cebu. Mga kababayan, hindi man lang pinapansin. So kung pamilya mo, sarili mong pamilya, pinagkanulo mo, wala sa iyong tiwala yung mga DDS. Ano pa hindi mo ipagkanulo si Sara Duterte pagdating ng oras? Hindi mo man kaano-ano, nagagamitan lang siguro kayo eh. Di ba po mga kababayan? O ngayon, binanatan mga kababayan ni Ping Lacson, in-expose si Amy Marcos. Di ba niya may allocables ka? 2.5 billion. Ito niya, gusto niyang isabit si Martin Romualdez. Wala man yan yung ebidensya implicating former House Speaker Martin Romualdez na nalilink siya sa flood control scandal. Ang problema, sumulpot siya, si Orly Gutesa,
Minsan, tapos nawala siya ng parang bula. Gutesa previously claimed that he personally delivered luggage of money to the residences of Romualdez and former lawmaker Saldico. Lacson invited Senator Marcos to attend the Senate Blue Ribbon Committee and showed whatever evidence she had, adding that he would extend the latter's time as needed. Wala man may present sila na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Maghanap kayo ng ebidensya laban kay Martin Romualdez, pati laban sa ating Pangulong Bongbong, sa kapatid mo, na gusto mo nang matanggal, gusto mo nang pauwiin, di ba sa Ilocos? Yun ang laman ng speech mo doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi bangag yung kapatid mo, wala man maniwala po sa inyo. Mas bangag, mga kababayan, ang pag-uugali ninyo. Yan ang ugaling bangag. O, di ba? Saan ka nagkakita? Mga kababayan na ganyan na ugali ng isang kapatid. Kaya sabi ng ating Pangulo, the woman Anya you see on television is not my sister. Maghanap kayo ng ebidensya laban kay Martin Romualdez, ipakulong ninyo kung kaya ninyo. Hindi yung puro kayo propaganda. Tama po, mga kababayan? Ayan o. Si Irene Marcos, pinupos ito ng mga Marcos supporters na tumakbo pagkapangulo. Tingnan ninyo. Hindi man lang tinitingnan ito si Amy Marcos. Hindi man lang niya pinapansin si Irene. Kasi insecure siguro kay Irene Marcos kasi maganda. Tinakang maganda sa kanilang pamilya. Di ba? Pati sa mga anak po, mas gwapo ang anak ng ating Pangulo kay Lisa Marcos kaysa sa mga anak ni Amy Marcos. Di ba? Ito si Benny. Yan poging-pogi. Parang hindi pinsan, mga kababayan. Ito si yung ikinasal si Vice Governor Mateo Manotok. Malayo ang itsura, mga kababayan, kay Bini. Parang hindi magpinsan. Insecure sa itsura, mga kababayan. Kaya sa itsura malayo, pati sa pag-uugali. Si Irene Marcos, napakabait, mga kababayan. Di mo marigan ng masasamang salita. Kaya nakikita ng mga Marcos loyalists, ipinopos na si Irene, mga kababayan, makumbinsi to run for president para hindi makaupo si Sara Duterte. Pag hindi ma-impeach, matalo sa eleksyon. Matatalo man talaga po sa eleksyon si Sara. Lahat po na laging number 1 sa survey, hindi po nananalo sa eleksyon sa pagka-presidente. Si Binay, si Grace po. Di ba? Hindi manalo po. Lahat ng leading, mga kababayan. At yan ang mangyayari kay Sara Duterte. Pag natuloy yung impeachment trial, ma-impeach siya, mga kababayan, dito pa lang sa Congress, kasi maghihiring na po because of the decision ng Supreme Court, yung Justice Committee. Doon pa lang po sa presentation ng mga ebidensya sa Committee on Justice, di ba, live siya, malamang gutay-gutay na doon si Sara Duterte. Parang impeachment trial na rin po sa Senado. Yan ang mangyayari. Itong ginawa ng Supreme Court, mga kababayan, blessing in disguise ito, mga kababayan, para sa level pa lang ng House of Representatives, may trial na. Kasi mapapanood yung presentation po ng ating mga mamamayang Pilipino, tulad na nangyari sa Quadcom. Siguradong gutay-gutay na doon, durog na si Sara Duterte. Pag nabuksan yung mga bank accounts, mga kababayan, na pinasukan ng milyon-milyon mula sa alam na ninyo yung sinasabi po ni Trillanes na joint account nila ni Sara Duterte at saka ni Digong, kung saan galing yung pera. Okay pa, mga kababayan?